Ilang minuto akong natulala sa restroom habang si Serenity ay panay ang tanong sa akin kung kilala ko ba daw ang mga iyon o kung anong dahilan kung bakit nila ako sinaktan. I just stared at her, unable to answer. Kasi anong sasabihin ko? Dahil nalaman nilang Salazar ako kaya ako sinabunutan? That will only make her think this is something to do with what happened in the past. At hindi ako sigurado kung tungkol nga ito doon. I want to be sure first before I tell them or I don't know if I will ever tell them. Mas lalo lang matatakot ang pamilya ko. We are starting to be okay. As don't want to be the cause kaya we get to be miserable again. Umuwi kami ni Serenity matapos ng nangyari. Hindi na kami bumalik sa table namin at nag-text na lang ako kay Sarah na umuwi kami dahil may emergency. Serenity, I don't know, okay. Hindi ko sila kilala at hindi ko alam kung bakit nila ako sinaktan. Huminto ako sa sasabihin at pumikit ng mariin. Wala akong ginawang masama sa kanila. They just did it out of nowhere. Tumigil sa pagtatanong si Serenity at sumandal sa upuan ng taxi. Pauwi kami at hinihiling ko na sana ay tulog na si Mama. May kaunting galos din akong natamo pero kaya pang itago. Ang kay Serenity ay hindi dahil may sugat siya sa pisngi. Hindi naman na ito dumudugo pero makikita mong may red line sa mukha niya. Kung hindi lang dumating iyong mga bodyguards, pupuruhan ko ang mga iyon. It was visible in her tone that she's still angry. Kabado ako nang bumaba kami ng taxi. Unti-unti kaming pumasok at laking ginhawa ko nang wala si Mama sa sala. Nasa kwarto siya. Nagmadali kaming pumasok sa mga kwarto namin bago pa kami abutan ni Mama kung hindi pa siya tulog. Makikita pa niya ang mga sugat namin. Hindi ako mapakali nang nasa kwarto ako. Nagamot ko na ang sugat ko at nakapantulog na ako pero hindi ko magawang makatulog. Ayaw kong makarating kay Mama ang nangyari kaya TNX ko si Serenity. Gamutin mo yung sugat mo sa pisngi. Huwag mo na ding sabihin kay Mama ang nangyari. Mag-aalala lang iyon. Hindi ko alam anong oras na akong nakatulog. Kinabukasan na nang magising ako dahil sa alarm clock ko. It's Monday and I don't feel like going to the office. Natatakot ako. Just don't want to face Alaric. Matagal akong tumitig sa kisam ng kwarto ko, iniisip kong papasok ba ako o hindi. Pero kalaunan ay napagdesisyonan kong hindi na lang. Masakit pa ang ulo ko dahil sa nangyari. Nakatulog ulit ako at naalimpungatan lang nang ginising ako ni Mama. I remembered she asked me if I would go to work. Nang marinig niyang ayaw kong pumasok ay iniwan niya ako. Kaya nang magising ako ng madaling araw ay ang tahimik na ng bahay. Alam kong pumasok na si Mama sa trabaho. Sina Serenity ay pumasok na sa paaralan. I sighed and stayed in bed for another minute. Nang magdesisyon akong bumangon ay narinig kong tumunog ang cellphone ko. Kumalabog ang puso ko nang makita kong si Alaric ang tumawag. Pinagmasdan ko lang ito hanggang sa maputol. And then I saw 11 missed calls from him. Binuksan ko ang natanggap kong mensahe nang mawala ang tawag. 2 ang message sa akin ni Sarah. You said there's an emergency in your house, right? Kaya ka hindi nakapasok ngayon? Hindi ko siya sinagot kasi hindi iyon ang dahilan. I exited her message at binuksan ang message galing kay Alaric. Answer your fucking phone, Serafina. Nanlamig ako sa message niya. Kagaya kay Sarah ay hindi ko din siya sinagot. Matapos kong mabasa ang messages nila ay pinatay ko ang cellphone ko. I don't want to be disturbed now. Gusto kong mag-isip. Matapos kong mag-ayos ay bumaba ako sa sala para kumain. Natutulala pa ako habang kumakain. Hindi ko lubos maisip na nasaktan ako dahil lang sa isa akong Salazar. Fairer din ba sila? If Annalise is Alaric's cousin, she could be a fairer. Hindi ko lang alam kung pati iyong Daphne at Cheska ay fairer din pero kung fairer nga silang tatlo, it could be possible that they are the rival family of ours. Iyon lang ang naiisip kong dahilan. Malapit ko nang maubos ang kinakain ko nang marinig kong may kumakatok sa pintuan. It was locked. May susi kaming lahat sa bahay dahil hindi kami sabay-sabay na umuwi. Minsan may nauna at dapat may susi ka kung ayaw mong maghintay sa labas. Kaya alam kong ang kumakatok ngayon ay hindi isa sa pamilya ko. Plano kong huwag pagbuksan ang kumakatok. Pero naisip ko rin na baka si tita o isang kamag-anak kaya tumayo ako at lumapit sa pintuan.
Sino to? Tanong ko. Tumigil ang kumakatok pero hindi rin naman sumagot. Nangunot ang noo ko. Tita, ikaw ba yan? Tanong ko ulit. Pero walang sumagot. Hindi naman ako kinabahan dahil umaga pa. Maraming tao sa labas at hindi ganon katapang ang mga magnanakaw o masasamang tao na gumawa ng krimen. I unlocked the door. Unti-unti ko itong binuksan at nang umawang ito ng kaunti ay sinilip ko ang nasa labas. Agad nanlaki ang mata ko nang sumalubong sa akin ang galit na mukha ni Alaric. Madilim ang mga mata niya at nagtatagis ang panga. Agad akong nagpanik at isasara na sana ang pintuan pero nahawakan niya ito ay walang kahirap-hirap na binuksan. Kumakalabog ang puso kong umatras nang agad siyang lumalapit sa akin. What are you doing here? Hindi makapaniwalang tanong ko. My voice shivered because of the immediate nervousness I am feeling. Hindi siya sumagot. His eyes never leave mine and it sent shivers to my body. Bumibilis ang paghinga ko habang lumalapit siya sa akin. Kumaripas ako ng takbo pataas nang hindi ko nakinayanan ang kaba. He looks mad and I know he could be dangerous if he chooses to. I heard him click his tongue. Halos dalawahin ko ang bawat hakbang sa hagdan para lang marating ko ang kwarto ko. Hingal ako nang makarating ako sa taas. Mabilis kong tinungo ang kwarto ko. Nanginginig kong isasara ang pintuan ng kwarto ko, pero hindi ko alam kung bakit ang bilis niya akong narating. Kagaya sa baba, hindi ko din nagawang isara ang pintuan dahil hinarangan niya ito ng kamay niya. At isang tulak lang niya ay nabuksan niya ang pintuan. Alaric, you shouldn't be here, kabado kong sinabi sa kanya. Pero parang wala siyang narinig. Isinara niya ang pintuan ng kwarto ko at saka naglakad patungo sa kinaroroonan ko. Huminga ako ng malalim. Kinakapos ako ng hininga dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Hindi ko alam. Wala naman siyang ginawa sa akin. Natatakot lang ako na baka kagaya ng nangyari sa akin kahapon ay baka mangyari din ngayon. Na baka saktan din niya ako dahil isa akong Salazar. Nahinto ako nang tumama ang likod ng paa ko sa kama. Kaya hindi rin nagtagal ay nasa tapat ko na si Alaric. He was scowling and had bloodshot eyes. Matatakot ka talaga dahil alam mong galit siya. Elise, didn't you answer your phone? Malamig niyang tanong. Tumama ang hininga niya sa mukha ko, kaya agad akong tumungo para maiwasan ang mata niya. I was busy, sorry. Nanginig ang boses ko. Huminga ulit ako ng malalim, kinakapos na naman ako ng hininga. And you're busy now too. Rinig ko ang galit sa boses niya. Saan? He chuckled darkly. Wala ka namang ginagawa dito, Serafina. Umatras ako kahit wala naman akong maatrasan. Bakit ka nandito? Bawal ka dito, mahina kong bulong. Iniwasan ko ang tanong niya. I heard him click his tongue. Do not tell me what to do, iritado niyang sigaw. Napigtas ko na ang pasensya niya. You avoided me for 2 days. Bakit hindi ka pumasok ngayon? I gritted my teeth. Biglang umusbong ang galit ko dahil sa mga nangyari sa akin kahapon. And I feel like blaming someone. Nanlisik ang mata kong tinignan siya. Pakialam mo ba kung hindi ako pumasok? Pakialam mo ba kung ayaw kong sagutin ang tawag mo? Hindi ko napigilan at lumakas na din ang boses ko. He immediately laughed humorlessly. What is this, huh? Tinulak ko siya palayo sa akin pero hindi siya natinag. Hindi man lang siya napaatras ng konti sa pagtulak ko. Bakit ka ba nandito? Nakakasawa ka na, gigil at irita kong sigaw. He clearly didn't like what I said. Napatili ako nang bigla niya akong itinulak sa kama at agad siyang pumaibabaw sa akin. He pinned my hands above my head. Iritado ang mukha at nagtatagis ang bagang. What is your problem? He asked coldly. Sinubukan kong kumawala pero hindi ko talaga siya kaya. Sa sobrang frustration ko ay agad na dumaloy ang luha sa mata ko. Sobs escaped the lips, hindi ko na napigilan at napaiyak na ako. I saw Annalise yesterday in the Elixir Lounge, umiiyak kong sinabi. I saw how he was stunned for a second bago napalitan ng iritasyon ang mata niya. What did she do? Wala, frustrated kong sigaw. Pero may kasama siyang 2 babae at sinabunutan nila akong 2 just because I'm Salazar. Huminto ako at nagpakawala ng sunod-sunod na hikbi. Pinagtulungan nila ako. Fuck!
Pinakawalan ni Alaric ang kamay ko. Iritado siyang umalis sa ibabaw ko. Agad kong pinalis ang luha sa mga mata ko at umupo sa kama. He loosened his tie at problemadong tumitig sa akin. Masakit ang anit ko kaya hindi ako pumasok. At gusto kong mag-isip. Patuloy pa rin akong umiiyak. Who are the two girls? Tanong niya. Nag-isip pa ako kung sasabihin ko ba pero bakit hindi. Wala akong kasalanan sa kanila pero bigla na lang silang mananabunot. Daphne at Cheska, sombong ko. Hinilot niya ang sentido niya pagkarinig sa pangalan ng dalawa. Halatang kilala niya ang dalawang babae. Ano bang meron sa apelyido ko? He clenched his jaw. Biglang naging malalim ang iniisip niya habang binabasa niya ang labi niya. Tumigil ako sa pag-iyak at pinagmasdan si Alaric. He looks hot while thinking deeply. He was unconscious, licking his lips and his eyes darkened even more. Napansin kong gumalaw ang Adam apple niya nang lumunok siya. Medyo magulo ang buhok niya dahil sa pagpako niya sa akin sa kama ko. Ilang segundo ko siyang pinagmasdan hanggang sa mapansin niyang hindi na ako umiiyak. Agad nagtama ang mata namin nang bumalik ang focus niya sa akin. He raised a brow. Agad similay ang ngisi nang makita niyang nakatitig ako sa kanya. I shifted on the bed. Anong meron sa apelyido ko? Ulit ko sa tanong para mapagtakpan ang kahihiyan ko. He sighed. Umupo siya sa kama ko. Akala ko ay tatabi lang pero agad na pumalupot ang kamay niya sa bewang ko. Inangat niya ako at saka pinaupo sa kandungan niya. Magkaharap kami at nasa magkabila niya ang dalawa kong paa. You know about the history of your family? Tanong niya. Marahan niyang nilagay ang buhok ko sa tenga ko dahil nahaharangan nito ang mukha ko. Alam kong may kalaban kaming mayamang pamilya. Hindi ko lang alam kung anong pamilya ba yon, mahinahon kong sinabi. He nodded. It's a family feud between the Ferrers and the Salazars. It started with Isvay grandparents, and even now, it's still ongoing. May hinala naman ako pero nagulat pa rin ako ngayon na kinumpirma niya. Bahagyang napaawang ang labi ko at natulala sa kanya. Bumaba ang mata niya sa labi ko. Kumunot ang noo niya at agad niyang pinatakan ng halik ang labi ko. Alam mo ang tungkol dito, gulat kong tanong. Les Seth, he murmured and he claimed in my lips again. Napapikit ako nang kinagat niya ang labi ko. His tongue went inside the mouth, exploring every corner of it. Napakapit ako sa balikat niya para hindi ako mahulog. Pinakawalan lang niya ako nang manghabol ako ng hininga. Kaya pinapahirapan mo ako, naghihiganti ka, mahina kong bulong. Nanghina ako dahil sa halik niya. He chuckled. Pero ang hirap mong pahirapan, nanunuyan niyang sinabi. Tumataas pa ang kilay. Bakit? He licked his lips. Your eyes seduce me when you are crying. Parang gusto mong magpa-baby kapag nahihirapan ka. Napamaang ako. Hindi makapaniwala sa narinig. Saan ka ngayon? Anong napala mo sa paghihiganti mo? Hamon ko. He chuckled sensually. Nasa kama mo, kandong ka. Saan pa ba, Serafina? Sumimangot ako. Sino ang nanguna kung bakit magkaaway ang mga lolo natin? Curious kong tanong. Ang lolo mo, he answered before kissing me again. Natulala ako nang sabihin niyang ang lolo ko ang nanguna kung bakit nagulo ang pamilya niya at ang pamilya ko. Nakakandong pa rin ako sa kanya pero hindi ko mapigilan na mag-isip. Kaya ba ganun na lamang ang galit ni na Annalise sa akin nang malaman nilang isa akong Salazar? Noong sinasabunutan ako ni Daphne at Cheska, ay parang justified ang tingin nila sa ginawa nila. Dahil ba ito sa ang lolo ko naman ang may kasalanan? Ganun kalala? Napatingin ako kay Alaric nang hawakan niya ang baba ko at itininaas para magtama ang mata namin. What is it? Marahan niyang tanong. May naisip ako. Ayaw ko lang pabulaan dahil parang hindi ko matanggap. Pero kung kasalanan pala namin ang nangyari, does that mean itong ginagawa ni Alaric sa akin ay parte ng paghihiganti niya? He didn't deny it, sinabi niya lang na mahirap akong pahirapan. Does that mean he still wants to avenge pero hindi niya lang ginagawa kagaya ng dati? Baka gusto niyang ma-fall ako sa kanya at kalaunan ay iiwan niya ako sa ere. Nag-iwas ako ng tingin. Ano ang ginawa ni Lolo? Mahina kong tanong. Hinawakan niya ulit ang baba ko para iharap ako sa kanya.
Nakakunot ang noo dahil sa pag-iwas ko ng tingin. You didn't know? Nakakunot ang noo niya at halatang iritado dahil sa pag-iiwas ko ng tingin. Hindi. It is taboo to talk about it in the house. Gusto kong umalis sa kandungan niya pero agad niyang ipinalupot ang kamay niya sa bewang ko para pigilan ako. Hindi ako nakaalis at mas lalo pa niya akong nilapit sa katawan niya. He chuckled when he noticed what was planning to do. Your grandfather killed my grandmother. Bulong niya sa akin. Nanlamig ako sa narinig. Para akong nabingi nang mag-sink in ang sinabi niya. Didn't know this. Ganon kalala ang nangyari. Buhay pala ang nawala. Kaya ba ganon na lang ang pagkamuhi nila sa mga Salazar? Mas lalo kong napagtanto na plano talaga ito ni Alaric. Ang saktan ako sa isang bagay. Agad nanubig ang mata ko. Nilapit niya ang labi niya sa tenga ko at saka sinabi ang nangyari sa nakaraan. Sinabi niya na magkaibigan ang lolo niya at lolo ko. On a social event, may hindi na pagkaunawaan ang lola ko daw at ang lola niya. And then there comes a time when lolo asked his lolo to borrow money. Hindi daw maganda ang estado ng business ng lolo ko that time. But then, humindi ang lola ni Alaric dahil nga may alitan sila ng lola ko. My grandfather was desperate to save the company and it came to the point where he killed his grandmother. You're lying, inis kong sinabi. I tried to push him away pero who am I kidding? Hindi siya natitinag. He chuckled darkly in the ear. If don't you ask your father then, hamon niya. Did he really think he didn't? Maraming beses kong naitanong yan. Pero sadyang nagagalit ang parents ko kapag nag-uusisa kami. Kaya ba ayaw nilang pag-usapan dahil si lolo pala ang may kasalanan? I don't want to believe it. Alaric could be lying. Pero it just all makes sense to me. Ayaw pag-usapan sa mga tahanan ng Salazar ang tungkol dito. Ayaw naman palakihin ang problema kaya kahit kailan ay hindi sila nagsumbong sa mga authority for help. And Alaric sounds convinced and confident about this. May tumulong luha sa mata ko. Bigla akong nanghina. Here's this guy trapping me in his lap and I can't do anything about it, hindi ko siya maitulak palayo sa akin. So if that's what happened, naghihiganti ka nga. I look at his eyes. In a different way. Umangat ang sulok ng labi niya. What do you think? Nanlumo ako. I think he is still into revenge. Tama ako na baka plano niya lang ang lahat ng kabaitan niya at kalaunan ay itatapon din ako ng parang walang kwenta. Can you just stop? Ano pa bang gusto niyo? Naghihirap na kami. If you are telling the truth and if my lolo was at fault, bakit pati kaming mga apo ay nadadamay? He laughed mercilessly. Oh, blame your grandfather. He didn't want to get jail so he uses all his assets and money to avoid the law. He chose his family to be poor rather than be jailed. Ano kayo ngayon? Wala akong masabi sa narinig. It's so hard to accept what he just said. Parang gusto ko na lang na hindi nalaman ang katotohanan. Gusto kong tumigil siya sa mga sinasabi niya pero hindi siya tumigil. He continued even though he knows I'm hurting from what he is saying. And you know what's even worse? My grandfather died grieving for my grandmother. My father and his brothers were left orphaned at a young age. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Nag-uunahan sila sa pagtulo habang naiisip na baka tama nga ang hinala ko. Naplano lang pala ang mga ginawa ni Alaric. He didn't actually like me. Stop crying. You are seducing me, Serafina, nakangisi niyang sinabi. I mustered got to glare at him. Kung naghihiganti ka, itigil mo na. Naghihirap na kami. We suffered. He stopped me from completing my sentence. He scoffed. Naghihirap. Suffered. You were spoiled, Serafina. That Zarsino is spoiling you so do not tell me you suffered enough. Agad naghalo-halo ang nararamdaman ko. Nasasaktan dahil sa plano lang pala ang nangyayari sa amin ni Alaric. Nagugulat sa mga nalalaman at kaba dahil alam niya pala ang tungkol kay Magnus. Tinulak ko siya para makawala. Pero nang hindi pa rin siya natinag, nagwala na ako sa kandungan niya. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para lang makawala.
Pero tumatawa lang siya habang pinipigilan ako. Halos hindi ko siya maklaro dahil sa luhang kumakawala sa mata ko. Leave me alone. Fuck you. I should have left that damn company. You asshole, sunod-sunod kong mura. Itigil mo na ang paghihiganti mo, frustrated kong sigaw. Tumawa siya ng malakas at saka ako niyakap ng mahigpit. Humikbi ako sa dibdib niya dahil wala na akong magawa para makaalis. Damn girl. Your words sting, nanunuyan niyang sinabi. But there is amusement in his tone. You really think I am getting revenge? After made love to you twice. Really? He chuckled. You could have been carrying the child now, Serafina. Natigilan ako sa sinabi niya. What? I could be pregnant. And you think you could get away from me? Son, he whispered sensually. Stop crying. It might be bad to our child, natatawang sinabi ni Alaric. Nalalaking mata akong lumayo sa kanya. I'm not pregnant. Mas lalo lang siyang tumawa. You might. Didn't use protection. He licked his lips as his stare went down to my lips. Are you on pills? Umawang ang labi ko. I'm not on pills. But don't think you would be pregnant that easily. I mean, I could not be pregnant just because we did it, right? Kung kanina ay inaalala ko ay kung naghihiganti ba si Alaric, biglang inaalala ko na ngayon ay baka mabuntis nga ako. The heck? Itatakwil ako ni Mama kapag nalaman niya ito. Dan, I can't be pregnant, right? I don't think it's that easy. Noong si Mama nga ay pahirapan ang pagko-conceive niya sa amin. Kailangan pa niyang magpabalik-balik sa hospital to be pregnant. I glared at Alaric when felt his hand on my tummy. Agad kong tinampal ang kamay niya. Stop it. I'm not pregnant, irita kong sinabi. He smirked. What if you are, hamon niya. Sunod-sunod ang pag-iling ko. I don't want to think I'll be pregnant. That can't be. All right. Calm down ni. Alo niya pero halatang nang iinis pa rin. Umirap ako. Hindi ko na tinangkap ang umalis sa kandungan niya dahil hindi naman niya ako pagbibigyan. Umangat ang tingin ko kay Alaric ng ilang segundo siyang nanahimik. Nakita kong nakatitig siya sa bandang pintuan ko. Binalingan ko ang tinititigan niya at nakita kong nakatitig siya sa reflection namin sa salamin. He smirked when he met the eyes in the mirror. Nakasuit siya at nakaslacks. While I'm in Isvay spaghetti silk dress. I am straddling him and Isvay dress reveals most of Isvay thigh. In my hair cascaded on Isvay back. And we look erotic in the mirror. Umawang ang labi ko nang itaas niya ang kamay niya at hinulog ang strap ng dress ko while still staring at our reflection. Pinadaan niya ang isang daliri niya galing sa balikat ko pababa sa medyo exposed kong boobs. Napasinghap ako dahil sa sensation na naramdaman ko. Alaric, hindi ko alam kung magagalit ako o ano. Ian's body obviously wants what he is doing. He chuckled sensually. He returned the strap of his void dress, but I could see the lustful stare he gave me. This is your room. Tumango ako at nahiya dahil napagtanto kong hindi ko nalinis ang kwarto ko. Ayaw pa sanang umalis ni Alaric pero kinailangan niya dahil may meeting pa siya. Pero bago siya umalis ay pinasadahan niya ang buong kwarto ko. He even went inside the very small bathroom na ikinainit ng pisngi ko. Nakakahiya na katumbas ng kwarto niya ay ang buong bahay namin. Simahan ko siya pababa. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang lakad niya palabas, pero nang nasa pintuan na siya ay bigla siyang huminto. Humarap siya sa akin at isinandal niya ang gilid niya sa hamba ng pintuan. Come here, utos niya. He motioned his eyes in his front. Umirap ako at saka lumapit sa kanya. Paglapit ko ay agad niya akong pinatakan ng halik sa labi. Hindi pa siya nasatisfied sa isa, kaya inulit pa niya ang halik. Don't worry about Daphne and Cheska. I'll deal with them. Huling sinabi niya bago siya umalis. Nang maiwan akong mag-isa, palagi akong natutulala dahil sa mga nalaman. Sinubukan kong manood pero nawawala palagi ang focus ko sa pinapanood at lumilipad ang isip. I can't believe my grandfather killed someone. Hindi ko siya inabutan.
Namatay siya bago pa ako ipinanganak. So obviously I don't know what he likes. Pero judging from Papa and kay Titos, hindi sila masasamang tao, kaya akala ko ay ganoon din ang lolo ko. Napatuwid ako ng upo nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Serenity at nagulat siya nang makita niya ako sa sala. Kita kong may band-aid ang pisngi niya kung nasaan ang kalmot. Hindi ka pumasok ah? Are you okay? Tanong niya. Dumiretso siya sa tabi ko at mabilis na humilig sa sofa. Agad niyang ipinikit ang mata. Hindi naman ako napuruhan. I sighed. You didn't tell Mama, right? Hindi. Papagalitan din ako noon kapag nalaman niya. We both got silent. Hindi ko alam kung ilang minuto yon. Aren't you curious about this family feud we had? Kalaunan ay tanong ko. I wanted to tell her what no but at the same time gusto ko din na ako na lang ang nakakaalam. She scoffed. Matagal ko nang inaalam yan. I can't accept that we have to be poor just because of that sick and devil family. Humalukip-kip siya habang nakapikit pa rin. Matagal nang kumukulo ang dugo ko sa mga yon kahit hindi ko pa sila kilala. What if ang lolo pala natin ang may kasalanan? What if the reason we are in this state is because of our lolo? Agad na dumilat si Serenity at pinanlakihan ako ng mata. What do you mean? Hindi yan magagawa ng lolo natin, ate. Umirap ako just to appear normal to her. I'm just saying. Think of this, hindi natin alam ang punot dulo ng lahat. It was taboo to talk about it in this household so obviously hindi natin alam ang katotohanan. Paano pala kung ang lolo pala ang may kasalanan? Huminto ako para tumingin sa kanya. Grabe ang pamamahirap ng mga kalaban at hindi na makatarungan. Do you think they will do this if they are the wrong one? Hindi nakasagot si Serenity. Biglang naging malalim ang iniisip niya dahil sa sinabi ko. Ilang minuto kaming tahimik nang biglang bumuka ulit ang pintuan. Pumasok si Scarlett na maraming bitbit na libro. Hingal na hingal siya dahil sa dala niya. Agad niya yung ibinaba sa lamesa. Tapos ay bumaling siya kay Serenity at nakakunot ang noo niya. Ate, nakita kitang bumaba malapit sa mansion sa Oakshade Residence. Napabaling ako kay Serenity nang marinig kong suminghap siya. Isinama ako ng classmate ko sa bahay nila at sinabi niya na palagi ka daw bumaba doon sa mansion na yon. She didn't know you were Dinvi's sister so she told me you lived in that mansion, akusa ni Scarlett. What? Hindi ko alam ang drama ni Serenity. Matapos siyang kumprontahin ni Scarlett tungkol doon sa mansion, ay bigla siyang nag-walk out at nagkulong sa kwarto niya. Hindi ko na pinansin dahil may sarili din akong inaalala. I was still so into the information that, new to the point, I had a hard time sleeping at night. Alaric told me to go to work tomorrow kaya kinabukasan ay ganun niya ang ginawa ko. Maaga akong dumating sa opisina. Halos wala pang dumating sa mga kasamahan ko. Nagkakape ako nang dumating ng sabay si Sarah at Lina. Malaki ang ngisi nila sa akin nang makita nilang nandoon ako sa table ko. Konti na lang Serafina, iisipin kong gusto ka ni Sir Ferrer, tukso ni Lina nang nakaupo siya. Muntik ko nang maibuga ang kape ko dahil sa narinig. Nalalaking matang binalingan ko siya. Tinawanan nila akong dalawa. Girl, ang sama ng atmosphere dito sa opisina kapag absent ka. Para kaming sumasabak sa jera sa sobrang kaba, ani Sarah. What do you mean, kabado kong tanong. Para kasing galit si Sir Ferrer kapag nalalaman niyang wala ka. Hindi ka pa naman mahilig sumagot ng tawag o text kapag absent ka, kaya hindi namin alam ang sasabihin kapag wala ka. Huminga ng malalim si Sarah. Tapos matatakot ka na lang kapag sinabi mong hindi mo alam. Parang kasalanan mo pa kung bakit hindi mo alam kung nasaan ka. Ako pa naman ang palagi niyang tinatanong. I shifted on Enva's seat. Hilaw akong tumawa sa kanya. Ano kasi emergency? At kapag absent ako ay iniiwasan ko talaga ang cellphone ko, kaya hindi ko nasasagot ang text o tawag. Alam naman namin. Is it just that he kept on looking for you when you were not here? Parang may something eh. Natunugan ko ang akusa sa boses ni Lina. She was suspicious of us. Mahina akong tumawa. Baka dahil sa malapit na ang event, baka gusto niya lang siguraduhin na magiging perpekto ang kalalabasan ng event, kaya nagagalit siya kapag wala ako. Siguro nga di.
Pagsang-ayon nila. But I could hear the suspicion in their tone. Paang sinabi lang nila ito para matapos ang usapan pero hindi naman sila convinced. Nang magsimula silang magtrabaho ay ipinagpatuloy ko ang pag-inom ng kape. Unti-unting kumalma ang kaba ko dahil sa mga hinala nila. Ginawa ko din ang pending na trabaho ko matapos kong magkape. Nasa ibang department ako nang dumating daw si Alaric. Hindi ko alam pero ibinalita sa akin ni Sarah ang tungkol dito nang bumalik ako sa desk ko. Tapos ay titig na titig siya sa akin na para bang tinitignan kung ano ang magiging reaksyon ko. Pero wala siyang nakita. Kasi alam kong dumating si Alaric. He called me when he didn't see me at the desk. Sumimangot siya nang wala siyang nakuhang reaksyon sa akin. I hid his smirk. Nang malapit na ang lunch break ay nakatanggap ako ng text galing kay Alaric. Sinabihan niya akong huwag nang kumain kasama ang mga college ko dahil sa kanya daw ako sasabay. Bigla tuloy akong na-stress. Paano ako makakalusot nito lalo pat naghihinala na sila? Serafina, let's go. Si Lina nang tumayo na sila para bumaba at mag-lunch. Kunwari akong nagko-computer at kunwaring busy. Binalingan ko muna ang orasan bago ako kunwaring gulat nang makita ang oras. It's already lunchtime. Ang bilis naman. Nangunot ang noo ni Lina. Kasi alam niyang wala akong ginagawa kanina. Tapos biglang busy na bigla. Nag-iwas ako ng tingin. May pinapagawa kasi si Sir Ferrer tapos kailangan niya ngayong lunch. Baka hindi na ako sumabay sa inyo. Wala na silang nagawa nang mag-insist ako na kailangan talagang gawin kasi importante. Nang makita kong wala na sila ay saka ako mabilis na tumayo at pumunta sa opisina ni Alaric. Nadatnan ko siyang nakaupo sa swivel chair niya at nakadungao sa laptop. Dumiretso ako sa couch niya at umupo doon. Meron nang nakalagay na pagkain sa table niya, halatang kaka-order lang kanina. I saw a delivery going inside his office and it must be this. Pinatay ni Alaric ang laptop niya at lumapit sa akin. Umupo siya sa unahan ko at hinanda ang kakainin namin. Nakatupi hanggang siko ang manggas ng button-down polo niya, kaya kita ko ang muscle at veins sa kamay niya. Nag-iwas ako ng tingin nang maisip na naihawak na niya yan sa pagitan ko. Yun naghihinala na sina Sarah at Lina sa atin. Para daw may something sa atin palagi ka daw nagagalit kapag wala ako, sabi ko para baliwalain ang naisip tungkol sa kamay niya. He chuckled. So, is that this problem? Nakataas na kilay niyang tanong. Napaawang ang labi ko. Alaric, you are my boss. This isn't right, reklamo ko. And what is right, Serafina, hamon niya. We should be professional. Huwag ka kasing halata. Inirapan ko siya. Kapag wala ako, huwag mo akong hinahanap sa kanila. He just smirked at me. Let's eat. Agad kong nilantakan ang pagkain. It tasted good and I was a bit hungry so finished the food earlier than him. Nang matapos ako ay tumayo ako at lumapit sa table niya. I was just curious of what he was doing earlier kaya lang ay na-curious ako kung ano ang feeling na umupo sa upuan niya. Umiinom na siya ng tubig nang umupo ako sa swivel chair niya. Agad kong inikot ang upuan. Tapos ay pinakialaman ko ang mga mamahalin niyang ballpen. Kumuha ako sa note niya at sinubukan ang penmanship ko sa 4 na iba-ibang brand ng ballpen niya. Ilang minuto akong nagpa-practice ng sulat kamay ko nang biglang bumukas ang pintuan. Agad umangat ang mata ko sa pintuan. And to every horror, pumasok ang CV ng kumpanya namin. I was so startled na hindi ko alam ang gagawin. Tumaas ang kilay niya nang makita niyang ako ang nakaupo sa swivel chair ni Alaric at nasa couch si Alaric nakatitig sa akin. Alaric, malamig na tawag ng CEO namin. Saka lang bumaling si Alaric sa kanya nang marinig niyang tinawag siya. Cole, what brought you here? You refused to eat lunch in the office. I want to talk to you about tea. Hindi niya itinuloy ang sasabihin at bumaling ulit sa akin. He has blank stares and I don't know what he is thinking. I shifted uncomfortably on the seat. Shit! It was wrong to be here. It was so awkward when I was walking out of Alaric's office. Tinawag pa ako ni Alaric pero hindi na ako lumingon at dire-diretsong lumabas. Sa lahat ng pwedeng makita ko ang CV ng kumpanya, ngayon pa. Tapos nakaupo pa sa swivel chair ni Alaric.
Halos sabunutan ko ang sarili ko pagkaupo ko sa desk ko. Hindi nga ako nabuko ni Sara, ang siyi naman ang nakabuko. Iniisip niya kaya kung bakit ako nandoon sa opisina ni Alaric. Ilang minuto akong stress sa sarili nang dumating si Sara. Nakita niyang sinasabunutan ko ang sarili ko, kaya agad siyang nagtanong. Ano? Kumain ka ba? Umupo ako ng tuwid. Yeh! Sa pantry. Light lang ang kinain ko kasi tinapos ko pa ang ipinapagawa ni Sir. Naipasama mo na sa kanya? Kanina lang bago kayo dumating palusot ko. Sarah looks at me weirdly. Tinigilan ko ang pagsabunot sa sarili dahil baka kung ano pa ang itanong nila. Baka itanong nila kung bakit ako na nabunot ng sarili. Kaso, pinapakalma ko pa ang sarili para sa kahihiyang nangyari nang may dumating na guard sa floor namin. Narinig kong itinanong niya kung nandito ba daw ako. Itinuro ako ni Basti sa guard. Ma'am, may naghahanap po sa inyo, magalang niyang sinabi. Ako po. Wala akong inaasahan na bisita ngayon. As don't think Levi's sisters will visit me and neither will Mama. Opo, ma'am. Nasa lobby po, naghihintay sa inyo. Umiling ako kay Sara at Lina nang nagtanong sila kung sino daw ba. Sumama ako sa guard pababa sa lobby. Pagdating namin sa lobby ay tinuro niya ang lounge seating area. Dumiretso naman ang guard sa labas para bumalik sa pwesto niya. Nagtataka akong lumapit sa seating area. May nakaupo doon na 5 tao. Lahat ay babae. Nang makalapit ako ay tinignan ko ang nakatalikod sa akin na mga babae. And then froze when I saw Daphne, Cheska and Annalise. Umatras ako. Agad na tumayo si Annalise at akmang lalapit sa akin. Look girl. We only want to talk, mariing sinabi ni Daphne. Umiling ako. Hindi ako tanga. 3 sila at mag-isa lang ako. At bakit ko sila kakausapin? Come with us, we can talk here, si Annalise. I scoffed. Hindi makapaniwala sa naririnig. Seriously? After what you did to me, you expect that we'll go with you? Cheska glared at me. Don't make it hard. Sasama ka lang naman sa amin. We will only talk. Wow ha. Sila patong galit. Look, Salazar. Wala kaming gagawin sa'yo. May thesis dito at kung may gawin man kami, malalaman na kami ang gumawa dahil makikita dito, si Daphne. We just want to talk privately. Kakausapin lang, takot ka na nun, panunuya ni Cheska. I gritted my teeth. I feel insulted with what Cheska said. Malay ko ba kung kausap lang? Paano kung may gawin sila? But then, they are seen in the thesis here. Kung sumama ako sa kanila at may gawin sila, malalaman din ni Alaric na sila ang gumawa. Sumama ako sa kanila. Mabuti at may reserba silang table sa cafeteria. Wala nang mga kumakain dahil alauna na at balik na sila sa kanya-kanyang floor. May ilan lang pero ang kinuha nilang table ay malayo sa mga tao. Pinaupo nila ako bago sila umupo din. Anong ginawa mo kay Alaric? Agarang tanong ni Annalise. Umawang ang labi ko. Akala ko kasi ay gusto nila akong kausapin para humingi ng tawad sa ginawa nila sa akin. I guess I'm wrong. Anong ginawa ko? May ginawa ba ako sa kanya? Sarcastic kong tanong pabalik. Annalise sighed, frustrated. Bakit gusto ka nun? Kinula mo. Alam mong fairer siya, kaya inakit mo, akusa niya sa akin. Obviously that's what she did. She knows he is fairer so she tried her luck, si Cheska na ertang irita. I gritted my teeth. First of all, hindi ko alam na fairer siya. Wala akong pakialam sa kanya. Nagulat nga lang ako na biglang naiba ang boss ko at nalipat ako sa kanya. Umrap ako sa kanila. It should be what did he do that it backfired to him. Kasi wala naman akong natatandaan na ginawa ko sa kanya. Oh please. Walang alam? Hindi mo alam na fairer siya. Dapat pagkarinig mo na isa siyang fairer ay dapat lumayo ka na. Pero anong ginawa mo? Nagstay ka at ginawa ang lahat para maakit mo si Alaric, ani Daphne. Huminga ako ng malalim. Akala nila siguro ay pinag-aaksayahan namin ang mga fairer ng oras. Ni hindi nga mabanggit-banggit ang tungkol sa kanila sa bahay dahil hindi pwede tapos mang-aakusa sila ng ganito.
But then, they didn't know this. Unlike them who know Salazar is the rival enemy, kami ay hindi namin alam. Ayaw pang ipaalam sa amin dahil aksaya daw ng oras namin. Nalaman ko nga lang ang tungkol dito dahil sinabi sa akin ni Alaric. Kung hindi niya pa sinabi ay hindi ko na malalaman. Hindi na ako nagsalita sa mga akusa nila. As I don't have energy to argue with them. It's obvious na hindi nila papaniwalaan ang sasabihin ko kaya waste of energy lang to. Hinintay nilang magsalita ako. Pero nang makita nilang wala akong balak, umirap silang tatlo. Next time na may mangyaring away sa pagitan ng babae sa babae, huwag ka sanang magsumbong. Ang wake niya naman na kailangan pang isumbong, nanunuyang sinabi ni Daphne. I just sighed, annoyed. Tatayo na sana ako dahil sa ubos na ang pasensya ko sa kanila nang pinigilan ako ni Cheska. You know we don't want to apologize because what we did is just right. Kaya kung tatanungin ka ni Alaric kung nag-apologize kami, sabihin mo na lang na. Para wala nang away. I glared at them. Tumayo sila at halatang aalis na. And just an advice. It seems like gusto ka ni Alaric ngayon. Pero you should know that it could change. Hindi ka matatanggap ng parents niya. They suffered more because of this rivalry with your family so don't think you two will last long. Seryosong sinabi ni Annalise bago sila umalis at iniwan ako. Matapos ang pag-uusap ko sa mga kamag-anak ni Alaric, ay bumalik ako ng department namin na tulala. Panay ang tanong sa akin ni Sarah at Lina kung sino ang bisita ko at sinabi ko na lang nakakilala lang. Hindi na sila nag-usisa pa nang makita nilang wala ako sa mood makipag-usap. The next day, nabisi ako sa pag-aasikaso ng event at buong araw akong wala sa opisina. And then, was busy for the remaining weeks of the month, kaya halos nakalimutan ko din ang mga sinabi sa akin ni Daphne. Sa paglapit ng event ay siya din ang pagkaabala ko na halos palagi na akong nalilipasan ng gutom. Walang magawa si Alaric kahit gusto niya akong makita dahil busy din siya sa headquarter ng building nila. Hindi na siya palagi pumupunta sa opisina niya sa building namin. Time flew fast and the next thing you know, bukas nagaganapin ang event, nasa Imperial Hotel ako at minamanduhan ang mga staff para sa gagawin nila. Na-distribute na ba ang mga invitation? Tanong ko sa taga-marketing staff. Sila kasi ang magpapadala ng mga invitation sa mga guest at gusto kong masigurado na naipdala ngayon. Ayaw kong magkaaberya lalo pat mga prominenteng pamilya ang dadalo bukas. Yes ma'am, maikling sagot sa kabilang linya. Okay good. Thank you, pasalamat ko bago ko pinatay ang tawag. So far, okay naman ang mga preparation. Handa na ang venue para bukas. I was just stressing here because feel like have to make sure all things are according to the plan. Na walang palya. Sinigurado kong okay ang lahat bago ako umuwi ng bahay. Kaya inabot na ako ng gabi. Pakiramdam ko ilang oras lang ang itinulog ko at umaga na ulit. Sa gabi pa ang event pero kailangan kong pumunta ng maaga para masigurado ulit na ayos ang daloy ng programa. Nandoon naman si Sarah at Lina para tumulong pero hindi ko alam at palaging hindi ako mapakali. Alas 8 ay nandoon na naman ako sa venue. Doon naroon na rin si Sarah at namanduhan na ang ibang staff para sa gagawin nila. Pagod na pagod ako nang tawagin ako ni Sarah para kumain. It was lunch break and Eva's stress is leveling up. Relax lang, Serafina. Okay naman ang lahat. Ako ang nai-stress sa'yo kalilibot mo, medyo natatawa nagsabi ni Sarah. I sighed. Pagkaupo ko sa upuan ay siya din ang medyo pag-ikot ng mundo ko. Kaning umaga ay nahilo din ako at nawala rin agad. Epekto ito ng stress. Sumandal ako sa upuan at mariing ipinikit ang mata. Hinitay kong mawala ng hilo ko. Nawala naman din siya ilang segundo ang lumipas. After eating lunch, nagpa siya kaming mag-ayos na para sa event we will wear dresses dahil magbi-blend kami sa mga bisita. Naunang inayusan si Lina. Habang hinihintay ko ang mag-aayos sa akin ay umidlip muna ako saglit dahil nakaramdam na naman ako ng hilo. Kung kailan namang marami akong ginagawa ay saka pa to nangyayari. Alas 5 nang matapos kaming ayusang tatlo. Alas 6 ay may nagsidatingan ng mga bisita. There were media to cover the event so far, maayos naman ang staging flow. I sighed with relief. Kung wala siguro akong kasama ngayon ay baka ikamatay ko na lang ang sobrang stress.
I am thankful to Sarah for always telling me to relax and that everything will be alright. 8:00 nang magsimula ang programa. Maraming prominenteng tao ang nagsalita sa harap. Some are familiar, some are not. Nakita ko sa maraming bisita si Annalise at Daphne at agad akong lumayo sa kanila. I know Alaric is just somewhere around here too. Nang magsimula ang charity, nanlalaki na lang ang mata ko sa mga naririnig na amount. Pati sina Sarah ay hindi na din mapigilan ang mga singhap dahil sa mga naririnig namin. Damn! Kung sa atin lang yan mapunta, sobrang yaman na natin, ani Sarah. Esasku! Tumigil ka! May makarinig sa atin, bulong ni Lina. Tumawa ako ng bahagya. Everyone looks dashing and elegant in their dresses and suits. Wala akong makita na pangit sa bisita. Allowed Carney na maglibot pero nanatili kami sa pwesto namin dahil nakakahiya sa mga mayayaman. After ng charity, nagsitayuan ang mga tao para sa sayawan at para lapitan ang mga kakilala. Nakahinga ako ng maluwag. The event went well. Tatayo na sana ako para lumapit sa mga pagkain nang nahilo ako ulit. Agad akong bumalik sa pagkakaupo at pumikit ng mariin. Hindi ako nakakatulog ng mabuti nitong nakaraang araw dahil dito sa event kaya siguro nahihilo ako ngayon. Nang nawala ang hilo ko ay lumapit ako sa mga pagkain. Nag-uusap si Sarah at Lina nang lumapit ako sa kanila para kumuha ng pasta sa tabi nila. Kanina ko pa gustong tikman to pero hindi ko magawa dahil sa kabang nararamdaman. Kaya lang, nang kumuha ako at medyo naamoy ko ang pagkain, bigla akong nakaramdam ng pagsusuka. Natigilan pa si Sarah at Lina nang marinig nilang nasusuka ako. Agad kong ibinaba ang platong hawak ko at saka pinakalma ang sarili. The heck? Ngayon pa ako magkakasakit. Okay ka lang, nag-aalalang tanong ni Lina. Tumango ako. Pero naramdaman ko ulit na nasusuka ako kaya tinakpan ko ang bibig ko para hindi matuloy ang suka. Tumalikod ako kina Sarah. Pero agad nagtama ang mata namin ni Alaric dahil sa ginawa ko. May kasuap siyang lalaki at agad siyang tumigil magsalita nang makita niyang nakahawak ako sa bibig ko. He looks worried. Pinigilan ko, pero nang hindi ko na kaya pang pigilan ay agad akong naglakad patungo sa restroom. Pigil na pigil akong masuka habang nagmamadaling naglalakad sa restroom. Halos takbuhin ko na ang distansya para lang makasuka ako. At nang makapasok ako at nakapasok sa isang cubicle, agad akong nasuka. Hindi ko na alam kung may kasama ako. Ang importante ay umabot ako sa toilet. Nanghihina ako habang sumusuka. May lumandas din na luha sa mata ko dahil sa nangyayari sa akin. Kapit na kapit ako sa toilet nang maramdaman kong may sumikop ng buhok ko. What's wrong? Boses ni Alaric. Hindi ako nakasagot dahil dumuwal ulit ako. Nailabas ko na siguro lahat ng kinain ko. Medyo nagtagal ang pagsusuka ko at hindi ko magawang tumigil kaya narinig kong suminghap si Alaric. Fuck! I'm taking you to the hospital, maotoridad niyang sinabi. Agad akong umiling at masama siyang tinignan. Medyo nawawala na ang pagsusuka. I'm okay. Hindi lang ako nakakatulog ng maayos nitong nakaraang araw. Itutulog ko lang to. No, we're going to the hospital. You could be pregnant, he calmly said. Pinunasan niya ang luha sa mukha ko. I could see him hiding a smile. Tiyete. Hindi nga ako buntis. Malabo yon. Itutulog ko lang to, irita kong sigaw. I can't be pregnant, right? Dahil lang ito sa stress. Umiyak ako matapos kong magsuka. Hindi ko gusto na naririnig kong buntis ako. Hindi naman. Bakit ba ganon ang una niyang naiisip? Alright, baby. Calm down. Pinunasan ni Alaric ang mga luha ko. Nagmumug ako sa sink nang masiguro kong tapos na akong magsuka. Kaso ay nanghihina naman ako dahil sa nangyari. May pumasok na babae sa loob. Dalawa sila pero nang makita nilang may lalaki sa restroom ay natigilan sila. Umalis din sila nang wala man lang pakialam sa kanila si Alaric. Good thing at nakatalikod siya sa kanila, kaya hindi nila nakilala. Umalis ka na dito. Pangbabaeng restroom to. Mahinahon kong sinabi sa kanya. Tinaasan niya ako ng kilay. We are going out of here. Iuwi na kita sa inyo. Humawak ako sa sink nang maramdaman kong medyo nahilo ako. May trabaho pa ako matapos tong event.
I can't go home yet. Hindi napansin ni Alaric ang pagkapit ko sa sink kaya hindi niya alam na nakakaramdam ako ng hilo. Kung malaman pa niyang nahihilo ako ay baka sa hospital na niya ako dalhin. At baka mas lalo pa siyang mag-insist na buntis ako. Which I'm sure stress lang ito at kulang lang ako sa tulog. Kahit ayaw kong umuwi ay napilitan ako dahil ayaw akong tantanan ni Alaric. Kalaunan ay bumigay na din ako. Ayaw kong malaman niya na nahihilo ako kaya mas mabuti ring umuwi na ako. I texted Sarah. Sinabi kong nauna akong umuwi dahil sa masama ang pakiramdam ko. Nakaalalay si Alaric sa akin nang lumabas kami ng banyo. Medyo umu-okay din ang pakiramdam ko kaya binitawan ko din ang kamay niyang nakaalalay sa akin. Nang dumating kami sa maraming tao ay maraming bumaling sa banda namin. Mabuti na lang at hindi na ako nakahawak kay Alaric dahil kung hindi, baka ma-issue pa kami. Napagtanto ko kanina na maraming gustong kumausap sa kanya. I heard some women who wanted to talk to him but he's always occupied. Medyo lumayo ako kay Alaric. He saw it and he groaned in annoyance. Napansin ko sa peripheral vision ko na lumapit siya sa akin pero hindi siya tuluyang nakalapit dahil may tumawag sa kanya. Medyo may edad na babae ang tumawag. Probably around mama's age. Maganda at halatang strikta. May kasama siyang babae na kasing edad ko lang. Wait for me. I'll be fast, sinabi niya sa likod ko bago siya lumapit sa babae. Rinig sa kinaroroonan ko ang usapan nila. Son, this is Eliza. Umiti ang babae or should I say mama ni Alaric sa babaeng kasama niya. Hisha, this is my son, Alaric. Kita kong pinamulahan ng pisngi si Eliza. Hindi halos siya makatingin kay Alaric dahil sa hiya niya. Walang sinabi si Alaric kaya sekretong minanduhan siya ng mama niya para magsalita. It's nice to meet you, Eliza. I know Alaric and the voice he just used indicates that he is not interested. Mabuti dahil umiikot na ang paningin ko at baka mas lalo pang umikot ang mundo ko kapag narinig kong natutuwa siya dahil ipinapakilala siya sa isang babae. Anak siya ng kaibigan ko. She grew up in the V's and I want you to help her get to the places she needs to go. Tumawa ang mama ni Alaric nang makita niyang medyo nahiya si Eliza. Hindi ko napigilan at napairap ako. Akala ko ay makakaalis na si Alaric matapos noon pero hindi. May lumapit sa kanilang isang magulang kasama ang anak din na babae. Rex Ferrer, magalang na bati ng bagong dating. Rex Sanchez, sagot ng mama ni Alaric. Is she your daughter? Tumawa ang bagong dating na babae. Yes. She is interested in chemistry and I know Alaric can help her. Sumandal ako sa pader nang maramdaman kong mahihilo na naman ako. I tried to listen to their conversation pero hindi ko na magawa. Pumikit ako ng mariin, hinintay na mawala ulit. Medyo tumagal yon kaya nang bumaling ako sa pwesto kanina ni na Alaric, nakita kong medyo napalayo siya at may kausap na naman na lalaki. Tumuo ako. Psst, don't think I can stay any longer. Nauna akong lumabas. Kung darating siya nang hindi pa ako nakakasakay ay magpapahatid ako sa kanya. Pero kung mauna ako ay manatili na lang siya dito. Pagkalabas ko ng hotel, huminto ako sa gilid dahil umikot ulit ang paningin ko. Nakahawak ako sa gusali at pikit ang mata. Inaantay kong humupa ang hilo ko nang biglang may humintong tao sa unahan ko. Serafina! I stiffened. It was Magnus. Minulat ko ang mata ko at nakita ko siyang nakakunot ang noong nakatitig sa akin. Are you okay? Nahimigan ko ang pag-aalala sa boses niya. I forced a smile at him. Tinignan ko kung nasa labas na ba si Alaric pero wala pa rin akong makitang anino niya. Hindi pa tapos ang party. Uwi ka na, tanong ko na lang. Hindi sumagot si Magnus. Nakatitig lang siya sa akin. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Where should I drive you? At your home or in the hospital? Seryoso niyang tanong. Agad niyang nalaman na hindi maganda ang pakiramdam ko. Umawang ang labi ko. For the last time, tumingin ako sa entrance ng hotel at nang hindi ko makita si Alaric ay ibinalik ko ang mata ko kay Magnus. Can you drive me home? Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Kulang ako sa tulog kaya't. Mahina kong paliwanag. He didn't bother to respond. Agad niyang kinuha ang kotse niya.
After a few minutes ay nasa labas na ang kotse niya galing sa parking lot. Pinagbuksan niya ako ng passenger seat just like the usual. Matapos niyang maisara ang pintuan sa gilid ko ay umikot siya para sumakay sa driver's seat. I took the chance to look at the entrance of the hotel. Umawang ang labi ko at nanlaki ang mata nang makita ko si Alaric. Nakatitig siya sa akin at madilim ang mga mata. His face blank at wala akong mabasang emosyon sa kanya. Kinabahan ako dahil hindi ko alam kung galit ba siya o ano. And it was too late for me to get out of the car. Agad na pinaharurot ni Magnus ang kotse nang makasakay siya. Pinasalamatan ko si Magnus nang dumating kami sa bahay. Inimbita ko siya kung gusto niyang pumasok pero may emergency pala siyang pupuntahan. Nahiya ako dahil inuna pa niya akong ihatid bago siya tumuloy sa pupuntahan niya. I'm sorry. Hindi ko alam na may pupuntahan ka pala. Kung alam ko lang ay dapat hindi na ako nagpahatid sa'yo. Nahihiya at medyo nanghihina kong sinabi. Magnus chuckled. Serafina, even if I have urgent things to do, uunahin pa rin kita kung alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo. I licked in my lips. Tumingala ako sa mata niya na kanina pa nakatingin sa akin. Pero we are not the same anymore, we parted ways, Magnus. He nodded. May nakita akong pagsisi na sumilay sa mata niya. Doesn't matter. I'll still prioritize you over everything. I smiled at him genuinely. Even though we parted ways, he is still Magnus that no. Nang mawala sa mata ko ang kotse ni Magnus ay saka lang ako pumasok. Gabi na din around siyam in the evening. Pagpasok ko ay nasa baba si Scarlett at nagbabasa ng libro. Hindi ko siya nagawang pansinin dahil dumiretso ako sa kwarto ko. Nang makapasok ako ay agad akong humiga sa kama. I am very positive na kulang lang ako ng tulog kaya mabilis din akong natulog. I had a good night's sleep. I know that. Pero kinabukasan ay agad akong nagising nang maramdaman kong naduduwal ako. Dali-dali kong tinakbo ang banyo para doon magsuka. Kagaya kahapon ay halos sumama na ang kaluluwa ko sa pagduduwal ko. Shit! This never happened to me. Kahit magkalagnat ako ay hindi pa ako nagsusuka ng ganito kagrabe. Natulala ako matapos akong magsuka. Nakatulog naman ako ng mabuti. Bakit nagsusuka pa rin ako? Baka may nakain lang ako. Hindi ko alam kung ilang minuto akong tulala sa banyo. Ni hindi ko pa narinig ang pagpasok ni Mama kaya naabutan niya akong nakaupo malapit sa inidoro. I heard her gasp. Sarah, what happened? Agad na naalarma si Mama. Dinaluhan niya ako at agad na hinawakan sa noo. Namumutla ka. Nanlamig ako sa narinig. Mama, I'm okay. May nakain lang ako sa party kaya medyo nagsuka ako, paliwanag ko. Pero deep inside, I know I didn't eat much. Alam ko na wala akong nakain na pagkain na magpapasuka sa akin. Pero ayaw ko ding isipin na baka buntis ako kasi hindi talaga. Ang kamay ni Mama na nasa noo ko ay bumaba sa lig ko, tinitnan kong mailagnat ba ako. We should go to the hospital. Masyado kang maputla, sabi ni Mama. Hindi niya pinaniwalaan ang sinabi ko. Mas lalong kumalat ang lamig sa katawan ko. Ayaw kong magpa-hospital. Heck! Hindi naman totoo kasi malabo talaga pero paano kung buntis nga ako? Anong gagawin ko? Papagalitan ako ni Mama. Itatakwil ako panigurado. At ano ang sasabihin ng mga tao? Paano kung malaman ng mga kamag-anak ko? Tapos sa isang fairer pa? Ang kalaban naming pamilya? Mama! Okay lang ako. I just need to rest, nabusi ako nitong nakaraang araw kaya medyo humuhina ang resestasya ko pagkumbinsi ko sa kanya. I look at her intently to convince her that I don't need to go to the hospital. That I'm okay. Suminghap si Mama. Wala namang mawawala kung magpapacheck up ka, anak. Aanhin mo ang malaking sweldo kung kahit ang pang-check up ay hindi mo magawa, mainit na ulong sagot sa akin ni Mama. I swallowed hard. Bumibilis na ang paghinga ko. Tumayo ako to make her see that I'm really okay. Hindi ako pwedeng magpa-check up. Palagi pa naman siyang sumama kapag may nagpapa-check up sa amin. Umiti ako ng peke. Mama, ayos ako. Magpapa-check up naman ako kung nararamdaman kong hindi ako okay.
Pagod lang to, mahinanon kong sinabi. Ginawa ko ang lahat, makumbinsi ko lang si mama na hindi ko na kailangang magpa-check up. Nilubayan naman niya ako nang medyo bumabalik din ang kulay sa mukha ko. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nag-email ako sa GC namin na hindi ako makakapasok. Don't know if she will approve it, kasi biglaan pero hahayaan ko na. Mas gusto kong makaltasan ang sweldo ko kaysa pumasok ngayon. Sa dami ng mga iniisip ko ay hindi ko ata kayang pumasok. Sinabihan din ako ni mama na huwag nang pumasok dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Patuloy kong idinidene na buntis ako. Pero nang pumasok na si mama sa trabaho at nang pumasok din sa paaralan sina Serenity, naramdaman kong nahilo ako. Doon na kumalabog ang puso ko. Hindi na to normal. Nakatulog ako ng maayos kagabi pero nagsuka ako at ngayon ay nahilo ulit. This time kahit ayaw kong aminin pero medyo sumasagi sa isip ko na baka nga buntis ako. Pero agad din akong umiiling kapag naiisip kong posibleng ang mangyari. Ayaw ko pa ring aminin. Baka hindi naman. Kabado akong lumabas sa bahay at bumili ng pregnancy test sa malapit na pharmacy sa bahay namin. Bumili ako ng 3 at agad na bumalik din sa bahay. Nanginginig ang kamay ko nang binubuksan ko ang pregnancy test. Nang nilalagyan ko ng ihi ay halos hindi ko na magawang huminga. Ibinaba ko ito sa sink at hinintay ang magiging resulta. Sprayed hard for it to be negative. Nanunubig pa ang mata ko dahil sa sobrang kagustuhan na maging negative ito. Hindi kasi ganun kadali. My mother had a hard time conceiving. Pati ang lola ko sa kanya kaya baka daw nasa lahi namin. Kaya imposible talagang ganun lang ako kadaling mabuntis. After a few moment, parang tumigil ang mundo ko nang makita ko ang 2 guhit. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Ilang minuto akong tulala lang doon bago ko naisip na baka mali lang itong una. Nanginginig na binuksan ko ang 2 pang pregnancy test at pinagsabay na hilagyan ng ihi. I waited and waited until the 2 had 2 lines just like the first one. Para akong pinagsakluban ng langit. Napaupo ako sa sahig at agaran ang pagtulo ng luha ko. Bakit ganito? Bakit ang dali? Sinabi ni mama na halos umuwi siya sa hospital para lang magkaanak pero ako. Ano nang mangyayari sa akin? Hindi ko na alam ilang oras akong umiiyak sa banyo. Hindi ko matanggap kahit ipinagmukha na sa akin ang pregnancy test na buntis nga ako. Nang mapagod ako ay lumipat ako sa kama ko at doon nagpatuloy na umiyak. At nakatulugan ko na lang ng pag-iyak. Nagsinungaling ako kay mama. Sinabi ko na ngayon ko ginamit ang vacation leave ko kahit ang totoo ay hindi ako naka-leave. Hindi na aproba ang leave ko kaya pang-4 na araw na itong absent ko. Walang tao sa bahay ngayon. Maagang umalis si mama dahil may meeting sila. Pati ang mga kapatid ko ay may pasok din, gusto kong mag-isa sa bahay. I couldn't let my emotions out when they were here. Parang nasasakal ako kapag may tao sa bahay. Hindi ko magawang umiiyak kahit na gustong-gusto kong umiyak. Mama will be worried at ayaw kong mapansin pa niyang hindi ako okay. Kasi alam kong kapag napansin niya, malalaman niya ang sikreto ko. Humihikbi ako nang marinig kong tumunog ang cellphone ko. Simula nang malaman kong buntis ako, iniiwasan ko nang sumagot ng tawag o text. Sina Sarah, Lina at Alaric naman palagi ang kumukontak sa akin. Tinanggal ko ang kumot na nakataklob sa ulo ko at tinignan ang tumatawag. Mas lalo lang lumala ang iyak ko nang makita kong si Alaric ang tumatawag. Humiga ulit ako at nagpatuloy sa pag-iyak. When will I accept that I'm pregnant? Hindi ko alam. Hindi ko matanggap. Bakit ganito? Didn't think this would happen. This is a mistake. A big mistake. Being pregnant is already a mistake. But knowing that the father is Alaric, who I got to know belongs to our rival family, makes it even more worse. Ano na lang kaya ang sasabihin sa akin ng mga kamag-anak ko? Na pumatol ako sa lalaking kalaban? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Papa o ni Mama? Alam ko naman na hindi ko alam na kalaban pala siya. And he would probably take responsibility for the child. Pero iniisip ko din na paano kung hindi. The last advice get from Analyze ay sinabi niyang hindi ako matatanggap sa pamilya nila dahil sa kalaban kami. So ano ang mangyayari? Gulong-gulo ang isip ko. Kahit anong pangkakalma ang gawin ko ay nauwi din sa pag-iyak yun. I can't seem to solve this.
Kahit ayaw ko ay pinilit ko ang sarili ko na kumain. Bumalik din ako sa kwarto matapos kong kumain. Pero natigilan ako bago ko pa maisara ang pintuan ko. Biglang may kumatok sa pintuan sa baba. Tahimik akong lumapit sa malapit sa hagdanan at dumungaw para tignan ang pintuan sa baba. Sa una, ang rahan pa ng pagkakakatok. Pero wala akong balak na pagbuksan ang kahit na sino. Tinitigan ko lang ang pintuan at hinihiling na kung sino man ang kumakatok ay sana ay umalis na lang. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa marahas na ang kumakatok. Kumalabog ang dibdib ko sa tunog na nanggagaling sa pintuan. Hindi ko alam kung balak ba ng tao sa labas na sirain ang pintuan. Nanlamig ako nang biglang nasira ang pintuan. Matapos ang isang malakas na kalabog ay ang pagbukas ng pintuan sa baba. Hindi ko pa nakikita kung sino ang may gawa nun ay tumakbo na ako sa kwarto ko. Agad ko itong nilock at agad na lumayo sa pintuan. Dahil sa sobrang kaba ay umaayaw na ang baga ko na huminga ng mabuti. Nang hahabol ako ng hininga kahit wala naman akong ginawang nakakapagod. Narinig ko ang yapak na nanggagaling sa hagdan hanggang sa huminto ito sa harap ng pintuan ko. "Serafina, open this," sigaw ng tao sa labas. Nang hina ako nang makilala ko ang boses. It was Dan Alaric at base sa boses niya ay galit na galit siya. Agad nangilid ang luha sa mata ko. Idagdag pa ang kaba na nararamdaman ko. 3 beses niyang tinadyakan ang pintuan ko nang hindi ko siya pinagbuksan. Parang naputol ang pasensya niya ng ilang minuto ang lumipas kaya isang malakas na sipa ang ginawa niya bago nasira ang pintuan ko. Nanghihina akong napaupo sa kama nang magsalubong ang mata namin. Shiver ran down his spine and it felt cold all over my body. Madilim at mariin ang titig niya sa akin na para bang may nagawa akong malaking kasalanan sa kanya. His jaw clenched. Ilang hakbang lang ang ginawa niya ay nasa harapan ko na siya. "You really are testing his patience," sigaw niya. Agad akong napapikit. Nag-uunahan ang luha ko sa ginawa niya. "Stop crying," ubos na pasensyang sigaw niya. Kung pwede lang ay susuntukin na niya ako. "Evie, aren't you answering this call?" Humikbi ako at sunod-sunod na umiling. He groaned. The next thing I know, nakahiga na ako sa kama nang itulak niya ako. Agad siyang pumaibabaw sa akin, restraining Evie hands on Evie's side. "Look at me," utos niya. "And tell me what the fuck is your problem?" Rumaragasa ang luha ko nang tumitig ako sa kanya. "Alaric V." Tawag ko. "Don't know what to do," nang hihina kong sabi. Kumunot ang noo niya. Ilang minuto akong umiyak muna. He waited for me to say it kahit naramdam kong inip na siya. "I'm pregnant," bulong ko. And I cried again. Naramdaman kong bumaba ang noo niya sa noo ko. I felt his warm breath on his face. Kalaunan ay bumaba ang labi niya sa labi ko. "So what's wrong with that?" "I already expect that," kalmado niyang sinabi matapos niya akong halikan. "Before we even make love, I already know I will have children with you, woman." Humikbi ako. "But this is wrong. Hindi tayo kasal." At natatakot ako kapag nalaman to ni Mama. He sighed and hugged me. He kissed my head. And then felt his lips on my ear. "Don't worry about that thing. Ako na ang bahala sa lahat. Stop stressing over this thing." Gustong-gusto kong hindi na ito problemahin. Pero hindi ko magawa. Iniisip ko pa lang ang magiging reaksyon ni Mama at Papa kapag nalaman nilang nabuntis ako ay parang gusto ko na lang maglaho sa mundo. They never got disappointed in me. Ito pa lang kapag nalaman nila. That's not easy, frustrated kong sinabi. I'm not the kind of girl who just gets pregnant by some random guy. Tapos malalaman nila na buntis ako. I felt Alaric stiffened. After a few seconds ay tumayo siya. Nanlisik ang mata niya sa akin. Doon ko lang na-realize how wrong of me to say that. Fuck, Serafina. I'm not just a random guy. I'm your fucking boyfriend. Umupo ako. Biglang na-guilty sa sinabi. Pero hindi nila alam na may boyfriend ako. Bulong ko. Should we abort this baby? Gusto ko sanang isatinig iyon pero hindi ko magawa. Lalo pat galit na galit siya sa akin.